Mabilis ang lakad ni Tanya pauwi ng kanilang inuupahang apartment. May bakas ng kasiyahan ang kanyang mukha. Yung ngiting hindi may kakaila, parang batang may dalang sikreto. Pagkapasok niya sa loob, agad niyang tinanggal ang lumang scarf na nakapulupot sa leeg, saka dumiretso sa kusina. Isa-isa niyang inilapag sa mesa ang mga supot ng pinamili. May gulay, gatas, at kaunting paborito niyang biskwit. Habang ginagawa iyon, mahina siyang humuhuni ng isang kantang narinig niya kanina sa palengke. Isang kantang paulit-ulit na tumutugtog sa maliit na grocery na pinuntahan niya. Walang sense ang lyrics, masyadong pilit ang tugma. Pero ewan ba, nakakapit sa utak niya. Napangiti si Tanya sa sarili. Talagang may mga kantang mas grabe pa sa sipon, naisip niya. Kapag nahawa ka, pasok hanggang isip at hindi kayang gamutin kahit ng paracetamol. Bakit parang ang saya mo yata ngayon, ma? Napalingon si Tanya nang pumasok sa kusina si Vanessa, ang panganay niyang anak. May bahid ng pangaasar ang boses nito. Ano, nakasale bang kamatis? O nakabili ka na naman ng buy one take one na keso? Sabay ngising parang may alam na sikreto. Kilalang kilala niya ang nanay niya pagdating sa discount. Kinuha ni Vanessa ang isang mansanas mula sa supot. Pinunasan lang sa manggas ng kanyang suot at saka kinagat ng may malutong na tunog. Hugasan mo muna yan, sabi ni Tanya, habang umiiling at kunwari ay dismayado. At hindi, mali ka. Pumunta ako sa school, kinausap ko ang advisor ni Sandy tungkol sa pag-aaral niya. At nakahanap na din ako ng trabaho. Lahat yon isang araw lang. Sabay taas ng kilay ni Vanessa. May halong pili yung tingin. Anong trabaho naman po yan? Huwag mong sabihing PE teacher, ma. Hindi ka naman mukhang fitness instructor. Napanguso ang dalagita. Tsaka, hindi niyo po ba napansin? Araw-araw akong nagja-jumping jack sa bahay. May talo ng lubid pa. Napapikit si Tanya at napailing. Oo, hindi talaga siya mahilig sa sports. Mas gusto niya ang cookies kesa sa squats. Sa kabutihang palad, maawain ang tadhana sa mga mahilig sa matatamis. Hindi agad kumakapit sa balakang ang mga pasaway na calories. Vanessa, mahinahon niyang sabi. Alam mo namang marunong ka talagang mambola. Hindi naman po ako nambobola. Nagsasabi lang ako ng totoo. Hindi na pinansin ni Tanya ang pagrereklamo ng anak. Tahimik niyang inayos ang mga gulay at dairy products sa refrigerator. Kaka-14 lang ni Vanessa. Nasa edad na siya kung saan wala halos kahit ano ang tama. Naiinis siya sa school sa mga gurong pakiramdam niya'y laging kontra. Sa pagkakaroon ng mas batang kapatid na laging humihiram ng gamit niya, sa kawalan ng bagong smartphone. Lalo na gas-gas na ang ginagamit niya. Pati ang kulay ng langit may reklamo. Masyado raw maulap o masyadong maliwanag. Kapag sumasabog ang emosyon ni Vanessa, maririnig yon ng buong apartment. Iyak sa unan, pagsara ng pinto ng malakas, at music na naka-full volume. Pero si Tanya, tinatrato niya ang rebelde face ng anak na parang isang bagong ulan. Darating at lilipas din. Tinanggap niya si Vanessa ng buo kasama ang lahat ng toyo at pagkamakulit. At kapag kailangan ng suporta, andyan siya. Noong minsang nagkaroon ng insecurity si Vanessa sa itsura niya at gustong magbago ng todo, si Tanya pa mismo ang nag-uwi ng pink na hair dye. Tawanan sila ng tawanan dahil hindi lang buhok ni Vanessa ang nakulayan, kundi pati na rin ang kalahati ng banyo. Hindi naging makulay ang kabataan ni Tanya, kaya todo bawi siya ngayon para maging masaya ang pagkabata ng mga anak niya. Pero kulang ang pera, kaya napilitan siyang maghanap ng pangalawang trabaho. Isang trabaho na pwede niyang isabay sa pagiging nurse. Hindi ako magiging PE teacher, sabi ni Tanya. Seryoso pero may ngiti. Janitress ang kailangan ng school. Dagdag tao, maayos ang bayad. Hindi naman ordinaryong school yan, sabi ng advisor ni Sandy. Tahimik si Vanessa sandali at tila nag-iisip.
At sa maliit na kusinang yon, sa pagitan ng mga supot ng gulay at pangarap na kailangang pagkasyahin sa kakapiranggot na kita, nagsisimula ang panibagong yugto ng buhay ni Tanya. Isang desisyong magbabago, hindi lang ng kanyang araw-araw, kundi ng buong pamilya. Ipinaliwanag pa ni Tanya ang schedule ng trabaho, ang sahod na ipinangako ng paaralan, at ang isang malaking bagay na ikinatuwa niya. Libreng pagkain para kina Vanessa at Sandy araw-araw dahil empleyado siya ng school. Pero si Vanessa hindi na nakikinig. Bigla siyang tumigil sa pagnguya ng mansanas. Nanatili sa bibig niya ang huling kagat. Hindi niya malunok. Para siyang napatigil sa oras. Nanlaki ang mga mata niya habang nakatingin sa ina. Parang may maling narinig. Joke lang to. Dapat joke lang to. Paulit-ulit niyang dasala sa isip. Nagbibiro ka ba, ma? Tanong niya at pilit nilulunok ang mansanas. Pero na-stuck ang hindi pa nanguyang piraso sa lalamunan niya. Nahirapan siyang huminga. Ganito siguro namatay si Snow White? Naisip niya sa gitna ng hilo at pagkaduwal. Anong sinasabi mo, ma? Sabi niya at namumula ang mukha. Joke lang to, diba? Tumaas ang kilay ni Vanessa. Nanginginig ang boses. Gumaganti ka ba sa akin kasi sinabi ko na hindi ka pwedeng maging PE teacher? Maingat na tiningnan ni Tanya ang anak. Huminga siya ng malalim at isinantabi ang hawak na yogurt at umupo sa silya. Vanessa, mahinahon niyang panimula. Ano na naman ang problema? Problema? Sabog na tanong ng anak niya. Ang nanay ko magiging tagalinis sa school ko? Ma, seryoso ka ba? Gusto mo ba akong gawing katatawanan? Napakunot ang noo ni Tanya. Ano bang mga iniisip mo? Hindi yan guni-guni, ma. Totoo yan. Sigaw ni Vanessa at halos nanginginig. Ikaw mismo nagsabi, hindi ordinary yung school to. May pagitan kami ng mundo ng mga kaklase ko. Mga anak yan ng mga mayayaman. Naiintindihan mo po ba? Tuluyan ang bumigay ang boses ng dalagita. Pagod na nga akong makisabay sa kanila. Pagod ka? Naputol ang pagpipigil ni Tanya. Masakit ang mga salitang binitiwan nito. Ako nagtatrabaho na parang kalabaw para lang mabigyan kayo ni Sandy ng maayos na kinabukasan. Tumayo siya at nanginginig ang dibdib. Ako ang nagbabayad ng tuition fee mo. Fashionable ang suot mo. Nag-loan pa ako ng apartment para may sarili kayong kwarto. Tapos ikinahihiya mo kung paano ko kumikita? Uminit ang dibdib ni Tanya. Parang may buhol na humigpit sa sikmura niya. Tinitigan niya ang anak. Nasasaktan. Hindi nasanggol si Vanessa. Dapat ay naiintindihan na niya na hindi tumutubo ang pera sa puno. Kasalanan ko ito. Sinisi ni Tanya ang sarili. Sobrang pinalaki ko siyang malambing at sobra kong pinagbibigyan. Ngayon niya naintindihan. Ang kumpiyansa ng anak niya sa edad na ito ay nakasandal sa mga bagay. Simula nang mailipat si Vanessa sa bagong school, sunod-sunod ang hiling. Mamahaling gamit, branded na sapatos, mga bagay na hindi kayang abutin ng pamilya nila. Sinubukan ni Tanya ang balanse. Minsan pinapayagan niya kapag may okasyon. Minsan pinaghihintay niya ang anak na mag-ipon muna. Akala niya, natutunan na ni Vanessa ang halaga ng pera. Pero nagkamali yata ako, bulong ni Tanya sa kanyang isip. Sa pagitan ng katahimikan at nagbabangga ang damdamin ng mag-ina, unti-unting nabuo ang lamat. Isang lamat na hindi pera ang tunay na sanhi, kundi ang hiya, pangarap, takot na mapag-iwanan. Hindi ma, iyak ni Vanessa habang mariing inapakan ng sahig. Hindi ka magiging janitress, nakakahiya. Matigas ang tinig ni Tanya nang sumagot. Walang nakakahiya sa marangal na trabaho. Huminto siya sandali sa kadinugtungan. Kailangan natin ng pera. Vanessa, tanggapin mo na. Desidido na ako. Namula si Vanessa na parang hinog na kamatis. Nanginginig siya sa galit. Ang pink na kumikislap na lipstick sa labi niya ay bahagyang nabura habang pumipigil siya sa pag-iyak.
Umipon ang luha sa mga mata niya. "Huwag mong gagawin yan!" Sigaw niya sabay hagis ng pinagkainan niyang buto ng mansanas sa mesa. "Huwag na huwag kang pupunta sa school ko at ipapahiya ako. Naririnig niyo ako, ma? Ayoko maging anak ng isang janitress." At bago pa makasagot si Tanya, tumakbo na palabas ng kusina si Vanessa. Isinara ang pinto ng kwarto ng buong lakas. Napasugod sana si Tanya para kausapin ang anak, pero huminto siya matapos ang ilang hakbang. Napatingin siya sa supot ng pinamili. Sa loob nun ay mayroong cake, ang paboritong-paborito ng dalawang magkapatid. Binili niya yon para ipagdiwang sana ang magandang balita, ang dagdag na kita, ang kaunting ginhawang darating. Tahimik niyang inilabas ang cake at ipinasok sa refrigerator. Isinara niya ang pinto ng mas madiin kesa sa dati. Kinabukasan, naglakad si Vanessa sa loob ng school kasama ang mga kaibigan. Palagi siyang nasa gitna nina Erica at Mina. Parang natural na doon siya nababagay. Noong una, kabado siyang lumipat sa sosyal na private school. Akala niya'y mabubuli siya. Pero lahat ng marinig niyang chismis, mga upuang nilalagyan ng padikit, mga notebook na itinatapon, mga chewing gum na idinidikit sa buhok, lahat pala'y pananakot lang. Mabilis siyang nagkaroon ng mga kaibigan. Pero may isang bagay na hindi siya sigurado. Kung tatanggapin pa rin ba siya ng mga kaklase niya kapag nalaman nilang nurse lang ang kanyang ina. At umi-extra pang janitress sa mismong school nila. Kaya mula pa lang sa simula, nagsinungaling na siya. Ikinuwento niyang ang nanay niya ay nagtatrabaho sa isang sosyal na klinik dahil ang mga kaklase niya ay puro anak ng negosyante, politiko at artista. Sila na mismo ang bumuo ng kwento, kung ano-ano ang narinig niya. Head doctor daw ang nanay ni Vanessa. May sariling klinik, may connections. Hindi niya itinuwid. Paano niya sasabihing nurse lang si Tanya? Ang tatay ni Erica ay isang kongresista. Ang kay Reyna, may-ari ng chain ng mga salon. Paano ko sasabay sa hanay nila? Parang tindahan ng candy sa gitna ng chocolate row. Naisip niya minsan. Kaya kinimkim niya ang katotohanan. Natuto siyang magsinungaling kahit walang nagtatanong. Hindi siya nag-iimbita ng bisita. Sinasabing pagod sa trabaho ang kanyang ina. Minsan naman, may renovation daw sa bahay. Sa ikatlo, may mga kaibigan galing Europe na pansamantalang nakitira sa bakanteng kwarto. Tingnan mo, bulong ni Vanessa kay Erica. Nandyan si Kevin? Pag-angat niya ng ulo, agad siyang namula. Si Kevin. Gusto niya ang binata at mukhang gusto rin siya nito. Ilang beses na siyang binilhan ng tsokolate. Kahit kunwari may binibigyan din siyang iba para hindi halata. Napangiti si Vanessa, pero saglit lang. Bigla yung nawala. Sayang ang ngiti dahil napalitan yon ng matinding pamumutla. Para bang biglang umagos palabas ang dugo sa mukha niya. Dahil halos katabi ni Kevin, nakita niya ang kanyang ina. Si Tanya. Nakakulay abo na uniform, may nakapulupot na benda sa ulo kung saan itinago ang makapal niyang buhok. At sa isang iglap, gumuho ang mundo ni Vanessa. Suot ni Tanya ang mahabang dilaw na guwantes, makintab at kapansin-pansin, parang masyadong maliwanag sa mata ni Vanessa. Sa kamay ng isang tagalinis, normal lang sana yon. Pero para kay Vanessa, pakiramdam niya'y umiilaw ang mga guwantes na yon. Para bang sinisigaw sa buong paaralan kung ano ang trabaho ng kanyang ina. Isinawsaw ni Tanya ang basahan at muling ipinahid sa sahig ng hallway. Doon lang napansin ni Vanessa na basa pala ang sahig. May amoy ng panlinis na sumisingaw sa hangin. Parang nanliit ang mundo niya sa isang iglap. Nadula siya at muntik nang bumagsak. At kung hindi dahil sa kanyang mga kaibigan, baka nakahandusay na siya sa malamig at madulas na tiles. "Mag-ingat ka," sabi ni Erica, hawak ang siko ni Vanessa. "Laging madulas dito kapag bagong mapangsahig. Nung isang linggo, nabalian ng braso si Ben dun sa grade 10. "Oo nga," dagdag pa ni Erica.
May chismis nga sa mga bata na may magic floor daw dito. Lahat nadudulas. Ano ba yan? Singhal ni Rina at may halong pangungutya. Mga kalokohan? Huminto ang tatlo. Sa mismong harap nila ay nandoon si Tanya. Nakaluhod, masipag na pinupunasan ng sahig at biglang tumingala. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang mahina ngunit mainit na ngiti ang sumilay sa mukha ng kanyang ina. Isang ngiting parang kay Vanessa lang. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Vanessa. Namulang pisngi niya, hindi sa kilig, kundi sa hiya. Tara na! Mahina niyang bulong at pilit kinaladkad ang mga kaibigan. Magsisimula ng klase. Bigla siyang tumalikod, halos tumakbo, takot na baka tawagin siya ng ina. Takot na baka kausapin siya nito sa harap ng mga kaibigan, lalong-lalo na sa harap ni Kevin. Pero hindi yon nangyari. Nanatiling tahimik si Tanya. Sandaling sumandal sa hawak ng mop. Tinitigan ng anak papalayo. May lungkot sa mga mata. Bumuntong hininga siya, saka muling yumuko at ipinagpatuloy ang trabaho. Hindi gusto ni Vanessa ang geography. Mas lalo na ang guro. Istrikto, matalimang tingin at parang laging galit. Sinandal ni Vanessa ang baba sa kamao at tumingin sa labas ng bintana. Habang walang gana niyang pinakikinggan ng leksyon tungkol sa yamang tubig. Biglang may kapansin-pansin sa labas ng silid-aralan. May guard na nagmamadaling lumabas para buksan ang gate. Isang ambulansya ang paparating, naka-on ang sirena at ilaw. Halatang nagmamadali. Nag-uunahan sa pagsilip ang mga estudyante. Tahimik! Sigaw ng guro. Kung hindi kayo makikinig, may quiz tayo. Sabay-sabay na bumalik ang tingin ng klase sa harapan. Si Vanessa rin, at doon niya nakaligtaan ang nangyayari sa labas. Makaraan ang 10 minuto, tapos na ang klase. Wala na ang ambulansya, pero ang balita, kumalat na parang apoy sa damuhan. Narinig niyo ba yon? Sigaw ng isang kaklase pagpasok sa classroom. Dinala sa ospital yung janitress natin kanina. Bakit? Tanong ni Rina at interesado. Nandulas daw doon sa basang sahig. Tumama ang ulo. May dugo pa raw kaya bawal lapitan yung lugar. Doon pa talaga sa lugar na yon? Paano mo di paniniwalaan na may sumpa yun? Nagtawanan at nagpalitan ng kwento ang klase. Sino pang nadulas, sino pang muntik na masaktan. Pero si Vanessa, parang nakalubog ang pandinig niya sa makapal na bulak. Umiingay ang ulo niya. Kumakabog ang sentido. At ang puso niya parang pinipiga ng malamig na kamay ng takot. Bigla siyang tumayo. Vanessa! Tawag ng mga kaibigan niya. Pero hindi siya lumingon. Tumakbo siya papunta sa faculty room. At doon niya nalaman ang katotohanan. Ang nanay niyang si Tanya, dinala sa ospital. Tara na! Sabi ni Vanessa. Hawak ang kamay ng bunso niyang kapatid habang papasok sa school kinabukasan. Babalik na ba agad si Mama? Tanong ni Sandy. Miss ko na siya. Hindi ka marunong magtirintas ng buhok ate at hindi ka rin masarap magluto. Mahinang kinurot ni Vanessa ang tagiliran ng kapatid. Hindi siya nagalit. Nakita niya kung gaano rin ito namimiss ang ina. At siya rin, miss niya na si Tanya. May pinsala sa ulo si Tanya at kasalukuyang ginagamot. At doon sinabi ng doktor kay Vanessa ang mga salitang hindi niya makakalimutan. Kailangan ng pahinga ng mama mo. At sa sandaling yon, unang beses na naramdaman ni Vanessa ang bigat ng kanyang mga sinabi. At ang sakit ng paghihintay na sana'y hindi pa huli ang lahat. Hindi ako sigurado kung talagang nakatulog siya. Maingat na paliwanag ng doktor. Mukhang nawalan lang siya ng malay dahil sa matinding pagod. Madalas ba siyang magtrabaho? Tahimik lang na tumango si Vanessa. Hindi maitama ang tingin. Nakapako ang mga mata niya sa sahig. Ngayon niya lubos na naramdaman ang hiya. Habang ang nanay niya'y halos magpakamatay sa trabaho para sa kanya at kay Sandy. Siya naman, imbes na magpasalamat, puro reklamo at luho ang ibinabalik.
Gagaling po ba siya? Mahina niyang tanong at halos pabulong na. Ipapaalam namin kung may pagbabago bago siya tuluyang magkamalay, sagot ng doktor. May mag-aalaga ba sa inyo habang wala ang mama niyo? Meron po, sagot ni Vanessa. Isang kasinungalingan yon. Pinili niyang akuin ang responsibilidad para sa sarili niya at sa kapatid. Unang gabi nila nawala ang ina. Natulog si Vanessa sa tabi ni Sandy. Iyak ng iyak sa kaba at lungkot. Kinwentuhan niya ito ng mga fairy tale gaya ng ginagawa ng mama nila. Hanggang sa unti-unting makatulog ang bunso. Si Vanessa lang ang gising. Matagal siyang nakatitig sa kisame at hindi makapikit. Paulit-ulit ang tanong sa isip niya. Paano kung may masamang mangyari kay mama? Paano kung mawala si mama? Paano ako mabubuhay kung wala siya? Sa huli nilang pagkikita, iniwasan niya ang ina. Dumaan na parang estranghero. At alam niya na hindi kailanman mapapatawad ang sarili niya kung yun na pala ang huli. Nang gabing yon, hindi pa rin siya dinapuan ng antok. Tahimik siyang pumasok sa kwarto ng ina. Inaayos niya ang mga damit ni Tanya, kahit hating gabi na. Doon niya nakita ang lumang notebook, ang talaan ng gastusin ng pamilya. Nang mabasa niya ang huling entry, na bilog pa ng matingkad na marker, bigla siyang napahagulgol. Tumutulo ang luha sa mga pahina. Nabubura ang tinta pero hindi niya mapigilan. Doon niya naintindihan kung bakit mas lalong nagtrabaho ang ina. Nag-iipon pala si mama para makapagbakasyon kami sa tabing dagat. Pangarap yon ni Vanessa. Matagal na. Obsession niya. Hindi niya alam na para sa kaarawan niya sa July, may inihahanda na pala ang ina. Ang pinakahihintay niyang regalo, isang bakasyon sa dagat. Nakasulat sa notebook ang lahat. Pamasahe, tutuluyan, pati ang mga posibleng pasyalan. Lahat ay pinagplanuhan. Napalingon si Vanessa sa paligid ng kwarto. Bihira siyang pumasok dito. Bihira rin niyang pansinin ang mga gamit ng ina. At doon niya napansin ang isang bagay na hindi niya kailanman binigyan ng pansin noon. Kaunti lang ang damit ng mama niya. Luma na ang karamihan. Ang lumang jacket ni Tanya, matagal na sanang dapat palitan, pero hindi niya ginawa. Ginastos niya ang pera sa bagong damit ni Sandy na mabilis lumaki. At sa mga fashionable na gamit ni Vanessa, na laging may hinihingi. Hinugot ni Vanessa ang lumang jacket. May amuyon ng pabango ng ina. Mahigpit niya itong niyakap at naupo sa sahig habang humahagulgol. Bumalik ka na, ma. Sorry, ayusin ko na po lahat. Pangako, mahal na mahal kita. Paulit-ulit niyang ibinulong ang mga salitang yon hanggang siya na mismo ang makatulog sa pagod at luha. Kinabukasan, tumawag ang ospital. Nagkamalay na ang nanay nila. Hindi pa pwedeng dalawin pero gising na. Isang napakalaking ginhawa ang bumalot sa dibdib ni Vanessa. At doon siya nagpasya. Gagawin niya ang lahat para tuparin ang pangako niya sa sarili. Simula noon, si Vanessa na ang umako sa papel ng ina. Inalagaan niya si Sandy sa abot ng makakaya. Unti-unti niyang naintindihan na ang malilinis na damit ay hindi kusang lumalabas sa aparador at ang pagkain ay hindi kusang niluluto ng refrigerator. Pero higit sa lahat, napagtanto niya ang mas mahalagang bagay. Hindi oatmeal sa umaga ang pinaka-namimiss ng magkapatid, kundi ang yakap, gabay at presensya ng kanilang ina. Ngayon, lubos nang naunawaan ni Vanessa kung gaano kahirap ang maging isang ina. Araw-araw, mas lalo niyang pinahahalagahan si Tanya. Hindi dahil sa mga binibili nito, kundi dahil sa walang sawang pag-aalaga at sakripisyo. Nang makauwi si Tanya mula sa ospital, sinalubong siya ng mahigpit na yakap ng 2 anak. Halos hindi na siya makapasok sa pinto sa lakas ng kapit ni Vanessa at Sandy. Ma, sita ni Vanessa habang kinukuha ang bag ng ina.
Bakit nagbubuhat ka na agad? At bakit dumaan ka pa sa tindahan imbis na umuwi? Umiling siya at seryoso ang mukha. Sabi ng doktor, kailangan mo pa pong magpahinga. Napangiti si Tanya at niyakap ang mga anak. Ang saglit lang na pagkawala ko, pero parang ang laki na ng pinagbago nyo ha? Sabi niya may halong tuwa at pagtataka. Unti-unting bumalik sa normal ang takbo ng buhay ng kanilang pamilya. Pagkalipas ng ilang linggo, nabalitaan ni Vanessa na babalik na sa trabaho sa school ang ina. Hindi pwede, agad niyang sambit. Napakunot ang noo ni Tanya. Akala ko na pag-usapan na natin to anak. Hindi ko naman ipapaalam na nanay mo ako. At sa totoo lang, papasok ako bandang mga siguro 5 p.m. na. Tapos na ang klase mo. Hindi naman tayo magkikita. Hindi po yon. Mahina at malungkot na sagot ni Vanessa. Nabuhol ang lalamunan niya. Hindi niya mahanap ang tamang salita. Mas madali para sa kanya noon ang magalit kesa umamin sa pagkakamali at ipaliwanag kung gaano siya nag-aalala sa ina. Hindi na niya hinahangad ang bakasyon sa dagat. Hindi na niya gusto ang designer bag na katulad ng kay Rina. Nauunawaan niya na ang pinakamahalagang yaman ay ang kanyang ina. Hindi niya kailangan ng regalo, basta't malusog si mama niya at palaging kasama. Pero hindi napansin ni Tanya ang kaguluhan sa damdamin ng anak. Tiningnan niya ang relo at nagmamadali. Wala na tayong oras magtalo. Kailangan ko nang umalis, anak. Maayos ang naging takbo ng araw sa school. Nakakuha pa si Vanessa ng A sa geography, ang subject na pinakaayaw niya. Napangiti siya sa sarili at may kaunting pagmamalaki. Kasama ang mga kaibigan, naglakad sila sa hallway. Huminto sila sa harap ng salamin para ayusin ang lipstick bago umuwi. Habang kinukuha ni Vanessa ang gloss, napansin niya sa gilid ng mata ang pamilyar na figura at ang makintab na dilaw na guwantes. Paglingon niya, nakita niya ang ina. Nakayuko, naglilinis ng sahig. May hibla ng buhok na lumusot mula sa scarf at tumatakip sa mga mata ni Tanya. Ilang beses itong tumigil, sinusubukang itulak ang buhok gamit ang siko. Ayaw niyang hawakan ang mukha gamit ang guwantes, pero paulit-ulit itong bumabalik sa pwesto. Nang muling magtaas ng ulo si Tanya, nagtagpo ang kanilang mga mata. Nanigas siya. Mabilis niyang sinilip ang mga kaibigan ni Vanessa. Saka tumalikod at itinago ang mukha. Parang may pumisil sa dibdib ni Vanessa. Isinilid niya ang lipstick sa bag. Ang parehong mamahaling lipstick na ipinakiusap niya noon at ibinigay ng ina bilang regalo. "Girls!" Matatag na tawag ni Vanessa. "Pasensya na, mauna na kayo. Tutulungan ko pang mama ko." Nagkatinginan sina Erica at Rina. Parehong nagulat. Kilala nila ang babaeng minsang isinakay sa ambulansya. At ngayon, nasaksihan nila kung paanong nilapitan ni Vanessa ang janitress. Hinawakan ni Vanessa ang balikat ng ina at pinaharap ito sa kanya. Nagulat si Tanya at bahagyang natakot pa. "Vanessa, anong nangyari?" Ngumiti si Vanessa. Maingat niyang inayos ang buhok ng ina para hindi na pumasok sa mata. Pagkatapos, tiniklop niyang manggas ng sarili niyang blusa. Ano po ang pwede kong itulong, ma? Mas bibilis tayo kung magkasama tapos uuwi na po tayo ng sabay." Napuno ng luha ang mga mata ni Tanya. Sinabi niyang hindi na niya kailangan ng tulong. Pero desidido si Vanessa. Magkasama nilang natapos ang trabaho. Pagkatapos, sinundo nila si Sandy sa after-school care at sabay-sabay nang umuwi. At sa simpleng paglalakad pa uwi, alam ni Vanessa na may isang bagay na tuluyan ang nagbago. Hindi ang trabaho ng kanyang ina, kundi ang puso niya. Sa daan pa uwi, dumaan sila sa paborito nilang bakery at bumili ng cake. Simple lang pero sobrang sarap, lalo na kapag pinagsasaluhan. Para bang mas matamis yun ngayon kesa sa dati, dahil may kapayapaang kasama sa bawat kagat.
Pagdating ng Lunes, pagpasok ni Vanessa sa school, agad niyang napansin sina Erica at Rina na may kinakausap. Si Kevin. Nag-usap-usap sila ng pabulong. Biglang kinabahan si Vanessa. Pakiramdam niya, gumuho na ang reputasyon niya. Akala niya'y alam na ng lahat na pinag-uusapan na siya. Natapos na ang pagkakaibigan nila. Tuwing recess, iniwasan niya ang grupo. Lumilihi siya ng daan, nagkukulong sa CR o nagpapanggap na may inaasikaso. Pero hindi siya nakapagtago ng matagal. Pagkatapos ng ikalimang subject, nahabol siya ni Erica, Rina at Kevin. Alam na namin ang tungkol sa mama mo, sabi ni Erica at seryoso ang tingin. Huminga ng malalim si Vanessa. Pasensya na, nagsinungaling ako. Nurse talagang mama ko sa ospital at ngayon, naglilinis din siya dito sa school. Tumaas ang baba niya. Nanginginig pero matatag. Hindi ako interesado kung anong iisipin niyo tungkol sa pamilya namin. Mag-isa niyang pinalaki ako at si Sandy. Sobrang sipag niya at mahal na mahal ko ang mama ko. Biglang sumigaw si Erica. Nangingilid ang luha. Akala mo ba galit ako kasi naglilinis ang mama mo? Akala mo ba hindi na kita magiging kaibigan dahil doon? Humagulgulo siya. Akala mo ba masama akong tao? Nang maospital ang mama mo, mag-isa ka. Hindi mo man lang sinabi sa amin, ganyan bang kaibigan? Nanlaki ang mata ni Vanessa. Tumutulo ang luha ni Erica. Nabubura ang mamahalin niyang maskara. Hindi dahil sa arte, kundi dahil nasaktan siya at naawa sa kaibigan. Hindi na napigilan ni Vanessa ang sarili. Umagos din ang luha niya. Mahigpit niyang niyakap sina Erica at Rina. Tahimik lang si Kevin, bahagyang nakatayo sa gilid, nakangiti, may respeto at walang drama. Ang mas malaking sorpresa ay dumating pagkatapos noon. Ang anak ng politiko at ang anak ng negosyante na sina Erica at Rina ay nag-volunteer na tumulong kay Tanya. Nagbuhat ng timba si Kevin, nagpunas at naglinis ang mga babae. Mabilis, masaya, at puno ng tawanan ng trabaho. Bilang pasasalamat, inimbitahan sila ni Tanya sa bahay. At sa wakas, inuwi ni Vanessa ang kanyang mga kaibigan. Walang gawa-gawang kwento. Namangha ang mga bisita sa kwarto ni Vanessa. Pinayagan kasi siya ng mama niya na idikit ang mga paborito niyang posters at ayusin ito ayon sa gusto niya. Ang saya ng kwarto mo, sabi ni Rina. Sa amin parang museum, designer lahat. Napabuntong hininga siya. Hindi ko nga gusto ang pink eh. Puro uso raw, kaya pink ang pader pati furniture. Nakipaglaro naman si Erica kay Sandy. At doon nila napansin, mahilig pala talaga siya sa bata. Si Kevin naman, hindi maalis ang tingin sa hapagkainan. May home cook kayo, sabi niya at punong-puno ang bibig. Sa amin, social nga. Pero healthy at walang lasa. Pwede ba akong bumisita dito palagi? Nagkatinginan sina Tanya at Vanessa. Sabay tawa. Pwede kahit kailan, sabay nilang sagot. Doon tuluyang naunawaan ni Vanessa ang isang mahalagang bagay. Ang tunay na kaligayahan ay hindi nabibili. Libre ito at matagal na pala itong nasa tabi niya. Ito ang tunay na pagkakaibigan, pagmamahal ng isang ina at yakap ng kapatid. Alam din niyang makakarating pa rin sila sa dagat balang araw. Pero sa pagkakataong yon, siya na ang mag-iipon, siya na ang magbibigay ng regalo. Dahil ngayon, siya na ang marunong magpasalamat. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin. Hindi nasusukat ang halaga ng isang tao sa kanyang trabaho o estado sa buhay. Ang tunay na yaman ay ang mga taong nagmamahal sa atin ng walang kondisyon. At minsan kailangan muna nating matutong mahiya, magpakumbaba at magmahal bago natin makita kung gaano pala tayo kayaman sa simula pa lang. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.